Kabayan, ito na po ang ating hinihintay natin mga OFW at ng ating mga dependent dahil open na po ang online application ng OWA para po ito kabayan sa mga incoming freshmen and women para po sa Education for Development Scholarship Program or EDSP 1 and 2 at Congressional Migrant Workers Scholarship Program or CMWSP. Welcome back puli kabayan, this is Dads from Dads Info TV. Nasa pong OFW based po dito sa Ontario, Canada. At kung bago ka pa lang sa ating channel, pinindot mo kasi curious ka doon sa thumbnail, please kabayan, consider to subscribe. Hit mo yung notification bell, yung all mismo para like ang update sa ating mga incoming videos. At paki-like na ito ng video kabayan, yung importante para ma-recommenda ni YouTube ang video na ito at makarating sa ating mga kapwa OFW. Lalong-lalo na mayroong mga anak na papasok na ng kolehiyo. But before we proceed kabayan, I would like to share kasi yung anak ko na nasa Pilipinas ngayon ay nakareceive po ng message, mensahe, email galing po sa OWA mismo. Okay? At ayon dito kabayan sa message ng OWA Region 11. Thank you for your interest in applying for the Education and Development Scholarship Program or EDSP. The OWA has released the final 1,000 qualifiers based on the result of the qualifying examination administered by Department of Science and Technology or DOST, okay, conducted last March. Tandaan kabayan, last March pa po ang qualifying exam for this school year 2023-2024. So after 8 months, ay ngayon na po nakatanggap ng update ang aking anak. Okay? From OWA Davao. Okay? At ayon pa dito, and we are pleased to inform you that your name is included in the list of those who qualified for the top 1,000 EDSP scholars. For the year 2023 up to 2024. Okay? The financial assistance for EDSP 30,000 pesos every semester or 60,000 a year kabayan. Okay? In this regards, we would like you to know if you are applied or accepted other government scholarship program and would like to know if you are willing to pursue or decline the OWA EDSP scholarship. Dito kasi kabayan, dapat wala ka pong existing na scholarship sa government o kahit sa private. Okay? Pero yung anak ko po, well, dahil sa awa ng Diyos, dahil sa blessing ni God, ay nakatanggap po siya ng full scholarship sa Malayan, Davao City. So, medyo nag-aalangan pa kami dito sa offer ng OWA. Kaya naman, nagre-reach out kami kabayan sa OWA kung bakit ganun katagal yung update nila after 8 months. Okay? So, ituloy natin. At ayon pa dito, if yes, kindly accomplish the waiver from a form attached. Please make sure to affix your signature and send back to us a scanned copy of the document. Said document is necessary so that we can accommodate or grant the slots to the next examination qualifier. Okay? So after 8 months, ngayon lang kami nag-receive ng update mula po sa OWA. Okay? So ganun po katagal kabayan, So nagtataka lang talaga ako kabayan kasi my son took the exam last April or March 2023, okay, conducted by DOST doon po sa Philippine Science Davao City. So it took nasa 8 months. 8 months po kabayan, di ba? Ang tagal. So ngayon lang po nag-reach out ang OWA sa anak ko, naka-receive po ng mensahe na through email ang anak ko. Akala ko kasi kabayan, hindi na talaga ma-qualify ang anak ko sa OWA scholarship, okay? But still, we've been trying out, reaching out, OWA, asking why it took 7 or 8 months to give an update sa anak ko. Pero, still, however, kabayan, we are so grateful and we thank God for this blessing kasi nga, malaking tulong, malaking bagay ito kabayan para sa atin ng mga OFW, okay? Kabayan, this year, magandang balita kasi mas maaga po nagbukas ang aplikasyon para po sa Educational for Development Scholarship Program, EDSP 1, EDSP 2, at saka yung Migrant Congressional
Worker Scholarship Program. Okay? So, ang EDSP 1 Kabayan ay worth 60,000 scholarship program po ito. Okay? At saka hinati po nila ito kabayan na 30,000 per SEM ang matatanggap na estudyante. So ganun din sa Congressional Migrant Workers Scholarship Program Kabayan o CMWSP worth 60,000 per year. Okay? Ano po ito? Financial assistance. So ganun din, hinati din nila 30,000 per SEM para sa mga incoming freshmen and women na papasok po sa year 2024 at 2025. Okay? So, ang application kabayan simula po November 20, 2023 up to January 15, 2024. So, paano ba mag-apply ng scholarship kabayan? Anong kaibahan ng ADSP 1 and 2 at saka doon sa Congressional Migrant Workers Program? So, paano ba natin ma-distinguish yung mga scholarship na to? Paano ba tayo mag-apply at paano natin malalaman? Okay? Ang EDSP 1 Kabayan ay para po ito sa mga incoming freshmen and women, okay, that they will provide, OWA will provide a financial assistance amounting up to 60,000 per year until makagraduate po ang ating mga dependent. Okay, ang EDSP 1 Kabayan ay meron itong qualifying exam conducted by DOST. Okay, ang exam po kabayan ay next year po yan. Babanggitin ko mamaya. Ang EDSP 2 Kabayan ay para ito naman sa mga currently enrolled na mga dependent natin sa mga colleges at saka university. Okay? From 2nd year up to 5th year, pwede sila mag-apply. Kailangan lang merong 85% passing grade. Okay? At pero yung application kabayan ay nagsimula na po. Simula po November 20 up to November 30, 2023. Pakicheck lamang po sa OWA Regional Office for more information. Okay? Now, sino ba ang pwede maka-avail ng Education for Development Scholarship Program or ADSP 1 and 2? Siyempre, ang ating mga dependent kabayan, ang ating mga anak, ang mga anak ng mga OFW na active member ng OWA. Okay? Pag sinabi natin mga dependent, ito yung mga anak ng OFW. Kapatid ng single na OFW. Kapatid ng childless married OFW na active member ng OWA. Okay? So, dapat single po ang student at hindi lalagpas ng 21 years old kabayan. Dapat graduating grade 12 po ang mga dependent natin. At least, meron lang 80% general average at walang failing grade. Diba? Napakababa ng qualification o requirements kabayan. So, ang mga requirements, speaking of requirements, dapat nating isubite kabayan tulad ng mga sumusunod. Siyempre, yung card. Form 138. Okay? At saka OFW certificate. Certificate ng mga natin. Yung sagrado, galing po sa registers. Pwede na yun. Saka birth certificate ng anak natin. OFW membership at kung ano-ano pa kabayan. Now, dito naman sa Congressional Migrant Workers Scholarship Program or CMWSP, ay halos same din ito kabayan sa ADSP, okay? CMWSP provide financial assistance amounting to 60,000 per year until makagraduate pong anak natin or 30,000 per year, okay? So, meron din itong kabayan, qualifying exam conducted by DOST. Ang requirements dito, kagaya na banggit ko kanina na dapat i-submit ay ang mga sumusunod tulad ng card or Form 138, OFW birth certificate, kung single yung dependent, kung single tayo or single yung OFW, okay, Sinumar, kailangan din yan, birth certificate ng ating dependent, OFW membership, at kung ano-ano pa kabayan, okay, at syempre, passport, kontrata, pwede din yan, okay. Now, sino ba ang maaari mag-apply sa Congressional Migrant Workers o CMWSP? Okay, una, tayo mismo ng mga OFW. Pwede tayo maka-avail kabayan ng mga OFW. Anak ng OFW, sibling ng single OFW, o kaya sibling ng childless married OFW na active member ng OWA. Okay, so ganun din. Dapat hindi more than 21 years old. Dapat mababa ang annual gross income ng pamilya. Okay, o yung kahit yung OFW pag mababa ang sahod. So ito yung mga para sa mga namamasukan sa bahay. Pasok sa kanila itong programa na ito. So, ganun din ang bata dapat graduating grade 12
student, at least may 80% general average at walang bagsak kabayan. So pakicheck lang po sa OWA Regional Office Kabayan para po sa karagdagang informasyon. Now, nagsimula na po ang pagtanggap ng aplikasyon kabayan pero sa ADSP at sa NWSP November 30, 2023 at up to January 15, 2024. At gaganapin po April 6 and 7 yung exam kabayan, okay? Ng DOST. So ang good news kabayan, tinaasan po ni Admin Owa Arnel sa yung mga pag-grant ng slot. Sa dating 1,000, ginawa nilang 1,600 both ADSP 1 and 2. Now, paano ba mag-apply? Simple lang kabayan, through online lang po, okay? Paki-click lang po ng link na ilalagay ko po sa description ng ating video. Kaya pumunta kayo sa owa.gov.ph. Doon hanapin niyo po ang scholarship, owa.gov.ph, o kaya panoorin niyo po ang video na ito. So, para po sa online application kabayan ay pupunta lang po tayo. I-type lang po sa Google ang owa.gov.ph at i-click niyo po ang scholarship online application. Okay? So, ayan. So, dito po meron po tayong tatlong makikitang scholarship program, yung ADSP at CMWSP at yung ODSP. So, ikaklaro ko lang kabayan na yung ADSP, ito yung scholarship na 60,000 financially assistance. Pero kabayan, ito po ay para po sa mga high salary na OFW, yung mataas po ang sahod. Dito po sa CMWSP, ito yung ang programa na ito ay para po ito sa mga low earner na mga OFW. So, ganun din ang makukuha ng ating dependent, 60,000 financial assistance per year. Pero dito po sa ODSP kabayan, which is hindi po natin nabanggit kasi nga hindi pa po open ang scholarship na to, ito din po ay para sa mga low earner na mga OFW. At ang kagandahan nito kabayan sa ODSP ay wala po itong qualifying exam o wala po itong exam na kinukuha o wala po itong exam conducted by DOST. Okay? So, since EDSP po yung scholarship na in-apply na anak ko, so EDSP po ang ating i-click dyan. Okay? So, dito po kabayan, andito po ang mga general qualification and requirements. Okay? Dito po pipiliin nyo kung kayo po ay EDSP 1 o kaya EDSP 2, nabanggit natin kanina. So, ang EDSP 1 kabayan ay ito yung mga incoming na mga freshmen. So, i-click nyo po yan. Yan, click nyo po. Kung kayo ay single, okay, at not more than 21 years old, graduating student, at saka meron pong 80% grade. At kung kayo naman ay nabilong doon sa EDSP 2, which is second year college up to 5th year. So, ito yung mga currently enrolled. So, dito po kayo. Yan po ang i-check nyo, yung mga box na yan. At pagkatapos kabayan, piliin nyo po ang inyong rehiyon kung saan po kayo nakatira. So, dito po ang kagandahan. Nag-uumpisa po sa NCR hanggang Region 1 up to Region 12. Meron din sa Caraga, sa CAR, ERMN, at pati po sa Saudi Arabia kabayan. Nandyan po ang Al-Kubar at Riyadh. Since kami po ay nasa Davao, so pipiliin po namin ang Region 11. So, register po natin yan. At dito po nalagay, I affirm and certified all information requirements provided herein are complete, true, and correct to the best of the knowledge and beliefs. I also agree to provide additional requirements to the authorized OWA personnel when requested. So, click nyo po yung yes to continue. Okay, at dito po nakalagay, apply scholarship. Are you sure you want to apply EDSP at the regional office? So, ito po yung office kabayan, ang address ng OWA Regional Office 11. Okay, so click natin yung yes. At dito po kailangan nyo po i-enter kabayan ang iyong telepono sa Pilipinas. At kopyahin nyo po yung CAPTCHA. At i-click nyo po ang send OTP. At hintayin lang po natin kabayan. So ayun kabayan, nakapasok na po tayo dito po sa Scholar Application Online ng ADSP 1. Okay, so dito po
ano lang po ito kabayan, family information or saka OFW information, okay? Since ito po ay tutorial lamang kabayan, so hindi po natin at hindi ko po dapat pilapan ito. Subalit, itry po natin para makaproceed tayo doon sa next page. So, yung category, land-based, dito po kayo may land-based o kaya sea-based po kayo, ano? So, lahat ng mga merong asterisk kabayan, dapat pilapan nyo po yan. Okay, itry lang natin kabayan kung tayo po makaproceed sa next. So, ayan. Dito naman po ay yung personal information ng aplikante, ng ating dependent po kabayan, ano? Dito kayo mamimili kung anong relasyon nyo. Ito ba anak mo o kaya kapatid mo? Importante kabayan dito, yung tamang email address, yung active mismo. Kasi dito magsisend ng email ang OWA. Okay. So sa next page kabayan nakalagay scholarship applicant family background. So ayan. So ito yung family background, no? Napilapan na natin. Ito natin kabayan, i-next natin. So ayun, so dito naman ay ito na yung information para sa aplikante, ano. Dito po nakalagay grade 9, name of school, grade 10, saka grade 11, ano. So ayan. At bukod dyan kabayan, kailangan nyo po natin ang kopya ng OFW passport, applicant valid ID, at saka permanent student record. So ito yung mga kabayan nakalagay dito, ito yung mga class card o mga report card o kaya form 138 o kaya transcript of record. Okay? So dito kabayan, i-click mo lang yung I agree, yan. At i-next nyo po uli kabayan. Ito yung mga karagdagang mga requirements na maaring hingin sa inyo ng ng OWA representative. So ayan po mga kabayan, pinakita ko po sa inyo kung paano po ang proseso step by step kung paano mag-apply through online sa scholarship ng OWA. So balit hindi pa yan tapos kabayan, kayo na pong bahalang magtuloy dyan kasi nga po hindi nating imaring ituloy kabayan gawa ng ito po tutorial lamang. So at least nabigyan natin ng overview o naipakita ko po sa inyo kung paano yung tamang proseso sa pag-apply at saka pag-upload ng mga tamang dokumento po sa OWA scholarship program through online application, ano. Okay, so hanggang dito na lamang po. This is Dads from Dads Info TV. Ako'y magpapaalam po muna at kung meron ka pa mga katanungan kabayan, ay pakicomment mo lang yan sa ating comment section. Ako'y magpapaalam po muna mula po dito sa Sudbury, Ontario, Canada. See you soon. Shukran.